Noong unang panahon, bago pa uso ang Only Rice at Sabaw Refill, may isang karinderya sa baryo San Caldereta. Ang karinderyang iyon ay pag-aari ni Aling Bebang, ang tinaguriang Reyna ng Libreng Sabaw. Kilala si Aling Bebang sa buong baryo dahil kahit sino, basta bumili ng kahit isang lumpiang tog o 3 pirasong isda, may libreng sabaw agad. Hindi basta sabaw, ang sabi niya, sabaw ng kaluluwa. Pero minsan, ang sabaw ni Aling Bebang ay may kakaibang lasa. Isang araw, isang matandang lalaki, si Mang Tikyo, ang unang nagkomento, "Bebang, parang lasang medyas tong sabaw mo ah." Napataas ang kilay ni Aling Bebang. "Excuse me? Ang sabaw ko. Galing yan sa pinakapurong buto ng baka, hindi sa paa ng kargador." Ngunit kahit anong tanggi niya, kumalat na sa baryo ang balitang iyon. Lasang medyas daw ang sabaw ni Bebang. Bulong-bulungan ng mga tsismosa sa tindahan. Ang misteryosong kaldero. Kinagabihan, habang nililinis ni Aling Bebang ang kaniyang kaldero, napansin niyang parang may kilig-kilig sa ilalim. Hindi basta dumi, kundi parang tumutunog na tik, tik, tik. "Hay nako, baka daga lang to," sabi niya. Sabay kalog ng kaldero. Ngunit bigla siyang natigilan nang may boses na lumabas mula sa ilalim ng kaldero. "Bebaang! Huwag mong itapon ang sabaw ko!" Napatili siya. "Ay! Diyos ko! May multo sa sinigang!" Nang silipin niya, may lumulutang na medyas. Kulay abong may butas sa hinlalaki. Amoy pawis, amoy pagod, amoy kargador galing palengke. Ang medyas na may kaluluwa. Nang abutin niya ito gamit ang sandok, bigla itong kumilos. "Aray! Huwag mo kong sandukin, bruha!" sabi ng medyas. Nabitawan ni Aling Bebang ang sandok sa takot. Lumabas sa kaldero ang medyas, basang-basa sa sabaw at nagsimulang magsalita. "Ako si Medyaso, ang sumpang medyas ng baryo San Caldereta. Noon, ako'y pagmamay-ari ni Mang Tikyo." Nagulat si Bebang. "Ano? Ikaw yung medyas na nilalabhan sa poso pero di natutuyo kahit isang linggo?" "Oo, ako yon. Nilabhan, piniga pero hindi tinuyo. Kaya ako'y isinumpa na maghiganti sa lahat ng sabaw na walang lasa." Tumawa ng mahina si Bebang. Anong kinalaman mo sa sabaw ko?" "Simple lang. Kapag may sabaw na matabang, pinapasok ko ang kaldero at binibigay ko ang lasa ko." Bakit lasang medyas nga?" tanong ni Bebang. Kasi medyas nga ako. Anong gusto mong lasa? Chicken Joy?" Ang labanan sa kusina kinabukasan, bumalik ang mga suki. "Bebang, sabaw ulit, yung may lasa ng..." "Ano nang kayon, medyas?" Nagulat si Bebang. "Ha? Gusto niyo pa yung lasang medyas? Oo, nakakapanibago, parang may personality." Nang marinig ito ni Medyaso, natatawa siyang lumubog ulit sa kaldero. Biglang naglabasan ang mga buwaula, parang jacuzzi. "Aray ko, mainit to ah!" sigaw ng medyas. Pero sa kabila ng sakit, sumarap nga ang sabaw. May halong alat, pawis, at konting lambing ng lumang laundry soap. Mula noon, dinagsa ang karinderya ni Aling Bebang. Nagkaroon pa siya ng bagong signage. "Sabaw ni Bebang, lasang medyas pero masarap." Ang pagtataksil ni Medyaso, ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Mang Tikyo, ang orihinal na may-ari ng medyas, ay nagselos. "Akin ang medyas na, yan, pinaghirapan kong pawisan yan." Isang gabi, pumunta siya sa karinderya at sinubukang kunin si Medyaso. Pero nang hawakan niya ito, biglang sumigaw ang medyas. "Traidor! Pinagpalit mo ko sa bagong medyas galing Divisoria." Biglang kumulog at kumidlat. Sumabog ang kaldero. Lahat ng sabaw tumilamsik sa mga pader, sa kisame, at sa ulo ni Mang Tikyo. Pagmulat niya, wala na si Medyaso. Pero naroon si Aling Bebang, may hawak na sandok. "Mang Tikyo, mula ngayon, ikaw ang magiging bagong sahog ng sabaw." Ang karinderyang sikat sa buong bansa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang karinderya ni Aling Bebang ay naging tourist spot. Pumupunta pa ang mga vlogger, nagre-review. Guys, today,
Tikman natin ang sikat na sabaw na lasang medyas. May pawis notes, may umami ng labada. May mga taga Maynila pang nagtanong kung may take out. Kaya nagkaroon ng sabaw in a cup. Instant na parang ramen, pero amoy medyas. Ang muling pagbabalik ni Medyaso isang gabi, habang tulog si Aling Bebang, narinig niyang may kumakaluskos sa kusina. Pagpunta niya, nakita niyang gumagalaw ulit ang kaldero. Lumabas si Medyaso, may bitbit na bagong partner, isang pulang medyas na may burdang I love Barrio. Bebang, sabi ni Medyaso, nagbabalik ako. May dala akong bago, medyasa, ang medyas ng pag-ibig. Gusto naming tulungan kang gumawa ng bagong sabaw, sabaw ng forever na pangiti si Bebang. Forever? Sabaw ng forever? Oo, pero mas mabaho. Ang sabaw ng forever. Mula noon, tuwing gabi ng full moon, sabay na lumulubog sa kaldero sina Medyaso at Medyasa. Kapag tapos na, may lalabas na sabaw na kulay mapusyaw na dilaw, may amoy ng pag-ibig, pawis, at konting joy detergent. Ang tawag ng mga tao, sabaw ng forever, lasang medyas edition. Maging ang mga broken-hearted, pumupunta sa karinderya. Sabi nila, kahit lasang medyas, gumagaan ang loob nila pagkatapos uminom. Ang pag-akyat sa alamat makalipas ang maraming taon, pumanaw si Aling Bebang. Iniwan niya ang kaniyang karinderya sa apo niyang si Bebang Jr., na ngayon ay may branch sa Japan, Korea at TikTok Live. Sa bawat sabaw na sinasandok nila, naroon pa rin si Medyaso at Medyasa. Sumasayaw sa ilalim ng kaldero, pinapalasa ang mundo sa kakaibang timpla ng pawis, pagod at pagmamahal. At kapag may bagong customer na magrereklamo at sasabihing, "Ate, parang lasang medyas yung sabaw mo." Ang sagot ng tindera ay lagi lang, "Tama po kayo, pero lasang pagmamahal din yan." At yan mga bata, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapag pumunta ka sa isang karinderya at may libreng sabaw na medyo kakaiba ang lasa, hindi mo dapat pagdudahan. Baka nandun lang sa ilalim ng kaldero si Medyaso, naghahanap ng panibagong sabaw na matutulungan niyang lasahan ng kakaibang halimuyak, ng medyas, ng forever. Wakas, lasang medyas, pero galing sa puso,